Ang alamat ng pinya. Sa isang malayong lalawigan, nakatira ang mag-inang Aling Rosa at si Tina. Si Aling Rosa ay isang balot at mahal ng ina ang nag-iisa niyang anak na si Tina. Sapagkat wala na itong ama, naisip ni Aling Rosa na magpalaki sa layaw ng anak ang makakabuti sa pag-uugali nito. Ngunit doon nagkamali si Aling Rosa, sapagkat nasabing nakasandal sa kanya. Hindi gumagawa ng anumang bagay si Tina nang hindi kinukonsulta sa ina. Lagi na lang si Aling Rosa ang gumagawa sa kanilang bahay. Isang araw ay binabuan ng Rosa. Kinailangan niyang magkapagpahinga, kaya napilitan si Tina na siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Tumagal ang sakit ni Aling Rosa at nagreklamo na nga si Tina na pagod na raw ito sa paglilingkod sa kanyang ina. Isang umaga, nais magluto ni Tina, ngunit hindi niya makita ang sandok. Saan kaya naroon ang sandok? Inay! Hindi ko po makita ang sandok. Hanapin mo. Nariyan lamang iyan. Wala naman dito. Inay! Wala po talaga akong makita ang sandok. Hanapin mo mabuti. Andyan lamang iyan. Kaya po ako hanap ng hanap eh. Talagang wala. Ay nako. Lagi ka na lang wala. Hindi ko po nakita. Mahirap bang maghanap? Wala ka na bang alam gawin kundi matulog, kumain at magpahinga? Tina, magkaroon ka naman sana ng maraming mata. Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap, kundi mata. Mata, Tina. At labas na nga si Tina sa kwarto upang muling hanapin ang nawawalang sandok. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi na muli nakabalik si Tina. Hinanap ng ina si Tina, ngunit wala siyang nakita kahit anino man lang ng dalagitan. Lumipas pa ang mga araw habang nakatingin si Aling Rosa sa labas ng bintana ay may nakita siyang kakaigang halaman sa kanyang bakuran. At ang halaman iyon ay may mahabang dahon, maraming tinik, at sa gitna ng mga dahon ay may bungang malalaki na tila ba may korona sa ibabaw. Ang bunga ay parang isang ulo na maraming mata. Naalala tuloy ni Aling Rosa ang sinabi niya sa anak bago ito mawala. At doon nga pinangalan niya ito sa pinya alinsunod sa pangalan ng kanyang anak na si Tina.